Walang oras. 10 minutes na. O sige, makikita ko naman dito. Oh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na si Allah, na kung saan siya po yung lumikha ng lahat sa atin. So kanina ko pa naririnig yung topic na po, yung walang Diyos daw eh. So ngayon, ito na po yung pagkakataon natin. O bilang mga Muslim, unang-una syempre, nagpakilala muna ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, innani anallaha la ilaha illa anna. Sabi niya, ako si Allah, wala nang ibang Diyos na karapat dapat pag-ukulan lang pagsamba maliban sa akin. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nagpakilala muna siya kung anong pangalan niya at ilan siya. Sinabi niya, siya'y nag-iisa, walang ibang Diyos maliban sa akin. So yun muna, para sa kaalaman po ng mga audience natin. Gusto kong i-define ito kasi baka sabihin niyo bago yung pangalang Allah. Noong panahon po, may tinatawag po tayong pre-Semitic language po yun ang paniniwala natin. Dahil totoo naman eh. Ang mga propeta, sila po ay mayroong kanya-kanyang mga salita. Noong panahon po ni Moises, mayroon po siyang salita na ginagamit niya. Ito po yung Hebreo. At tinatawag yung pangalan niya ay Elohim. So yun po. Noong panahon po ni Jesus Christ, ang pangalan niya naman, na tinatawag niya, Eli Eli, lama sa baktani, tumawag siya. So nung panahon din naman ni Propeta Muhammad, ito na po si Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi niya, Qul huwallahu ahad, sabihin mo Muhammad si Allah ay nag-iisa. Kaya kaya sinabi ko, nung panahon na yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya, yung unang sinabi ko kanina, nagpakilala siya, innani anallaha. So yung tatlong Semitic language po yan, yung tumawag po ng Eli, yung Allah, Illa, at yung tinatawag na Eli, Elohim, Allah, Illa, yun po ay isang pangalan ng Diyos. Sapagkat isa lang po yung propeta na nagpadala sa kanila. Isang Diyos lang po sa mga propeta nagpadala sa kanila. Wala pong iba kundi si Allah. Kaya ito po yung pananiniwalaan namin na pangalan ng Diyos na si Allah. So hindi po yun Diyos lang ng mga Muslim. Diyos po yan ng lahat ng mga propeta, magmula pa po ni Adan. Yan po yung Diyos na si Allah. Diyos po natin lahat yan. Maniwala ka man sa hindi, eh yan po yung nakalagay po dyan. So itong Quran na to, pinatutunayan ko po sa inyo ngayon, at hindi lang ngayon. Ayun na, nakabanggit nyo yung science. So, gagamitin natin yan. Yung Quran na to, para sa science, sa sinasabi nyo. So, alam niyo po ba, na 3 beses kayo inanyayahan, tinawag kayo ng Quran? Maging walang Diyos at may Diyos at hindi naniniwala sa Diyos. Ikaw naman magawak. 3 beses tinawag kayo. Mga kapatid, kung hindi nyo lang alam. Itong Quran na to, hindi po kayo kinakalaban ito. Inaanyayahan po kayo. Sinabi ng Quran, Ya ayyuhan nas, o kayong sangkatauhan. Tinawag po kayo, lahat po tayo. Unang pagtawag. Pangalawang pagtawag niya, sinabi ng Quran, Ya ayyuhal ladina amanu, o kayong mga mananampalataya. Pangalawang tinawag yun. Sinabi sa niya, pangatlo, Ya ayyuhal kitab, o kayong mga people of the book. Ito po, nag-aanyaya po sa inyo yung Quran. Kaya na ito yung tinitindigan natin, sinabi ng Allah, nakalagay sa Quran, Udu'u illa sabili rabbika bil hikmati. Iparating mo sa kanila ang mensahe ng Quran ng mayroong pangunawa. So yung may mga taong pangunawa, yun po yung makakaintindi. Halimbawa dito, okay, gumamit tayo. Halimbawa yung nakalagay dito. Ngayon, timbang-timbangin ninyo kung talagang tinatawag ninyo, mayroon kayong aklaniya, mayroon kayong pag-iisip. So gamitin po natin, halimbawa yung nakalagay dito, paano ba? Totoo ba to? At totoo ba talaga na may Diyos? Okay, ganito. Halimbawa po, yung nakalagay dito, 1,400 years nakalagay na sa Quran. Ngayon lang nila natagpuan, ngayon lang nila discovery. Pero hindi pa rin natin matatawag na discovery. Ito yung na-discover ng mga scientists.
19th century lang po nila na-discover yun. Pero hindi pa rin natin matatawag na discover kasi bakit? Nakalagay na sa Quran 1,400 years. Halimbawa, magbigay tayo. Yung atom nakalagay sa Quran. Yung panahon ba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron bang microscope para makita yung maliit na bagay? Ngayon mag-isip kayo. Paano nalaman ng Propeta Muhammad na mayroon palang atom? Ha? Ikaw sarili lang guni-guni niya to, yung Quran na to, hindi siya marunong magsulat, magbasa, wala siya pinag-aralan eh. Of course, walang mga kagamitan noon. Yung atom na yan, hindi kayang abutin ng mata natin. Maliban na lamang kung mayroong tinatawag na microscope para maabot natin yung gaano kalaki yun. So, paano malaman ng Propeta Muhammad na ito pala 1,400 years? Nalaman niya yun, 19th century. Diyan nila natuklasan yan. Paano nalaman to? Kung hindi galing sa Diyos to? Eh, wala pang mga kagamitan nun. Pangalawa, halimbawa, yung nakalagay dito, yung Big Bang na tinatawag yan, science yan, lahat yan, mabanggitin natin. Alam niyo po ba yung Big Bang nakalagay, 1,400 years nakalagay na po dito sa Quran yan. Na yung isang bagay, pinag-iwa-iwalay, pinasambulat ka, sabi nga nung mga scientists eh. Ha? Sinabi nila, sabi ng Allah, hindi ba kayo nananampalataya na kayo ba ay walang pananampalataya na isang bagay ito noon, aming pinag-hiwa-hiwalay. Ha? Ito na po ngayon yung pinag-hiwa-hiwalay na yung mga bituin, lahat po yan. At sinabi pa niya, nakalagay pa sa Quran, ang bawat, halimbawa yung buwan, yung araw, yung bituin, lahat sila ay umiinog sa kanilang sariling orbits. At paano nalaman na may orbits pala nakalagay sa Quran? Kailan lang nila natagpuan yan? Kailan lang na-discover yan? Ha? Paano malalaman na isang hindi marunong magsulat at magbasa? Kung ito talaga ay hindi talaga galing sa Diyos ito. Nakakita ba ang Propeta Muhammad mayroon ba telescope yun? Nakita niya na may mga orbits pala itong mundo na to. At yung buwan, yung araw, may sariling orbits yan. Na doon sila umiinog, lumalagay sila sa sarili nilang orbits. Sa Biblia, wala nito eh. Alam mo nakalagay sa Biblia? Hindi, huwag kayo masasaktan ha. Ang mundo, nakatukod at flat ang mundo. Eh dito, linaw-linaw eh. Ang bituin sa Biblia, nakadipin. Eh dito, nakalutang. Lumalagay sila ayon sa sarili nilang orbits. So, ito, matatawag ba natin na hindi galing sa Diyos ito? Mag-isip kayo, 1,400 years, nakalagay na rito sa Quran. Yung atoms nakalagay rito sa Quran. At sinabi pa niya, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng tubig. Lahat ng bagay na nabubuhay, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng tubig. O magdala kayo, so humalap kayo ng isang bagay. Ito yung challenge ng Quran eh. Maghanap kayo ng isang bagay na nilikha na may buhay na hindi nanggaling sa tubig. Ito kung hindi galing sa Diyos ito eh. Ay, hindi nakapag-aral ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Eh, paano nyo pabubulaan ito? May Big Bang, mayroong atoms na nakalagay rito. Paano nyo pabubulaan ang ngayon? Ha? Mag-isip kayo. Diba? 1 minute left, 1 minute. Ito ngayon. Sino ngayon? Eh, sa Biblia, walang nakalagay nito eh. Isang minuto na lang po, kaya ikaw, isang minuto na lang po. O ngayon, isipin nyo, lahat ng bagay na nilikha na nabubuhay ay galing sa tubig. Ha? Meron bang bagay? Sige, magdala kayo. At paano nalaman na may orbits pala o umiinog sila sa sarili nilang orbits? Yung mga planeta na yan, kasama na itong mundo na to. At paano nalaman? At paano nalaman na naghiwa-hiwalay ito? Yung bituin, yung araw, nagkaroon ng mundo. Yung mga bawat planeta. Eh, nakalagay sa Quran eh. At paano ngayon po? Paano nyo pabubulaanan to na hindi galing sa Diyos ito? At may Diyos talaga at walang Diyos na sinasabi nila.
Eh kung hindi galing sa Diyos, sino nagsabi sa kanya? Kay Propeta Muhammad. Sino nagsabi sa kanya? Time. Diba? Okay, time na. Tatanong ako, kuproso. Sandali ha. Liliwanagin ko lang ha. Ayon kay brother, pinatunayan niya na may dakilang Diyos sa pamamagitan ng Quran dahil ayon sa kanya, ang Diyos daw ay nagpakilala sa wikang ginamit ni Jesus at sa wikang ginamit ni Moises at Muhammad, yung Semitic language na tinatawag na Aramaic, Hebrew at saka Arabic, doon nagpakilala ang Diyos. Ang Allah sa Arabic, Ili sa Aramaic, o tapos sa Hebrew ay Elohim. Doon nagpakilala. At saka ayon sa kanya, 1,400 years na ang lumipas, yung mga nadidiscovery ng mga scientists ngayon ay matagal na nakasulat sa Quran. Hindi pa nila nadidiscovery, nauna na sa kanila ang Prophet Muhammad, kaya ng atom, jury. Paliwanag mo. Tama ka na bro, tama na. Okay, kung ayaw nyo na paliwanag, Hindi magkukroso ka magtatanong. Naiintindihan naman ng tao, naiintindihan naman eh. maraming, ang paliwanag niya, Naiintindihan naman ng tao. Inuulit mo yung sinabi niya, inuulit mo eh. Tatanong na, kaso nga ba ng... Pasakali mo. Sige, hindi na ako mag-paliwanag. Direkta na. Inuulit niya eh. Wala na paliwanagan na. Nadidig naman namin. Tama na. Sa nakikinig. Sige. Sabi mo kanina, ang Quran ito ay dahil kay Allah. Siya ang dahil Dahil sa kanya. sa kanya dahil sulat ng Quran. Tanong po. Ano tanong mo? Ang itatanong ko naman na ang Quran, kagaya din ng Bible, ito ay man's contract. Hindi na katulad sa Bible, di ba? Quran na lang. Sabi ko na nga, Ang Quran, ito ay hindi galing sa Diyos. Kahit na unang-una, hindi nga kami naniniwala sa Diyos. Ito ay invento ng tao. Tao lang ang Ano yung sumunod. Tanong mo. Pasakali muna. Ngayon ang tanong. Sige, ito na tanong. Kasi Mamaya ko. mamaya ka na magpaliwanag pagka Bumanggit ka. oras mo ng tanong. Siyempre, premise eh. Bumanggit ka ng atom. Tanong mo ano? Si Muhammad, 570 pinanganak, AD. Yung bang konsepto ng atom nung kanyang kapanahunan? At sinasabi mo, kaya na ako ng salitang atom, dahil ito ay binigay ayon ba sa kay Allah at nagdikta sa kanya kaya nagkaroon ng atom? Yes. Hindi mo ba alam? Pag magtatanong ka na, sabihin mo na, tanong na yun. Kala ko yes na, kala ko sinagot na. Kasi, Paliwanag tayo ron. pag sasagot ka, babaksa ko muna sa'yo. Okay, sige. Huwag ka nang masyadong ma-explain ka. Ano tanong mo? Direct time mo Ang na. tanong, Kumainit. hindi ba ang konsepto ng atom dahil ito kay Democritus 400 years BC na wala pa ang relihiyong Islam, wala pa tong Nasaan yung tanong ko? Ito nga. ang salitang atom kasi bumanggit ka ng atom. Sabi mo, nandito na sa Quran ang salitang atom. Ang tanong ko, sino ba ang nag-coin ng salitang atom? Okay, sino daw Kasi- ang nagpasimula ng salitang atom? Okay. Dali lang. Ang atom, ang sige. Ano ba yung tanong mo talaga? Ang tanong niya, sino daw ang nagkuhin na pasimula ng atom? Bakit lumitaw yung salitang atom? Atom. Yung pangalang atom. Okay, yung mga nakataklas nito, yun yung mga scientists. Yun daw mga scientist. Pero yun, bago pa nila mataklasan yun, nakalagay na sa Quran yan. Hindi. Kung nakalagay ba ito sa Quran? Tanong. Yung ba si Muhammad tsaka yung Allah, may konsepto ba tungkol sa atom? Nakalagay sa Quran. Gusto mo basahin ka? May konsepto ba daw tungkol sa atom? May Yes, Anong taon na isulat ang Quran? At anong taon daw na Yung talata, sura ng kumakatawan sa atom. Yung nakalagay dito sa Surah Salsala, nakalagay dito sa chapter 7, nakalagay dito, yung patungkol sa, i-direct na sa English na, ito yung nakalagay dito, sino man daw ang gumawa ng gawa na kabutihan na kasi laki ng atom. May atom na salita. Sandali, nagpapaliwanag ko siya.
Okay, yung atom, nabanggit na doon. Nabanggit na yung atom. Okay, ano pa tanong mo? Bro, ano pa tanong mo? Isa tanong na lang. Lilimitahan ba ba ang pagtatanong? Masyado lang ano. Masyado ano to. Pakilamero to. Makinig ka na lang muna. Makinig ka lang. Ikaw na naman At moderator bro. binanggit mo ang Big Bang. Bro, pag dito ka. mo sa Big Bang? Nakakaisip ka, bro. Bumanggit ka ng Big Bang at ito ay nakalagay na sa Quran. Ano ba ang nakalagay sa Quran? Nakalagay sa Quran sa Quran. Basahin natin. Narinig niya yung tanong, huwag kang magparot. Makinig ka na Yung lang. Tagalog na Quran dyan. Para kang hindi Muslim. Bastos na. Muslim ako, kaso nga lang sila eh. Ginugulo mo na sila eh. Direta na kayo. Bastos na. Close examine yan. Huwag ka na, makinig ka na. Ano dito? Big Bang naman. Oo. Sa Big Bang Sige, para diretso na kagad natin, paliwanag na natin. Pero baka sa ano na kagad, sa Tagalog na kasi medyo matagal eh. Tagalog. Para maganda. Kasi mag-ibra wala ng paliwanagan. Oo, para diretso na, para maintindihan nila. Magkano bro? Kung ano lang tanong. Anong taon sinulat Ito, itong nakalagay kanya dito. sa Big Bang na? Nakalagay Sige. dito. Paano nagkaroon ng konsepto ang writer ng Quran? Ito nakalagay dito. Sabi niya, hindi ba na pagmamalas ng mga hindi sumasampalataya na ang kalangitan at kalupaan ay magkadikit noon bilang magkakabuklod na piraso at saka namin pinaghiwa-hiwalay yaon. Okay. Dati ba isang piraso at pinaghiwa-hiwalay sa piraso? Yung malabong nakasulat sa Quran na yan, kapares ba ng konsepto sa modern na nagpapaliwanag ng Big Bang? Kapares ba niyan? O ito ay opinion mo lang? Hindi. Hindi ko lang dala yung patungkol doon sa science ng patungkol sa Big Bang na sinabi nila. Bakit ka pa humarap kung hindi ka naka-ready? Hindi. Naka-ready talaga ako. Ito sa Quran, oh. Yung bang Internal konsepto evidence ang sinasabi na sa'yo. sinulat yung sura na yan, Walang kwenta yun. kapares ba Ito, ng konsepto ng mga nagpapaliwanag ng Big Bang ngayon at bakit nailagay dyan sa Quran? Ano? Pares ba? Ano kayo? Yung Big Bang, binanggit dyan ng Big Bang eh. Meron bang salitang Big Bang dyan? Dati, literal? ito sinabi niya, Parehas din ba yan ng konsepto ng modern man ngayon na nagpapaliwanag ng Big Bang? kasi sinabi niya, dati yung isang bagay ito, yung kalangitan, sa kanya pinaghiwa-hiwalay. Kumbaga sa ano? Pinaghiwa-hiwalay niya. So ano ba yung konsepto ng Big Bang? Di ba dati sinasabi nila, yung isang bagay ito at kanilang pinasambulat, yung explosion ng Big Bang na kaya na, boom! Sumambulat daw. Yun ang tawag nila. Nakalagay dyan? Dito, Nakalagay? yung isang bagay mo at pinaghiwa-hiwalay. Sa mga interpretasyon mo lang. Hindi. Hindi, nakalagay eh. Ano pa tanong mo? Binasa ba niya? Binasa eh. Ano pa tanong mo? Ano pa tanong? Ang dami nyo ng paliwanag. Isa lang tao dapat magpaliwanag. Ano pa tanong? Teka muna. Magtanong ka. Iba ang konsepto. Yun ang sagot niya. Kung hindi ka sang-ayon, okay lang. Magtanong ka pa. Sige, Ano pa tanong mo? ngayon nala, dito sa Diyos. Yan bang kasi ang Diyos ay libo-libo. Ito na nga, nagtatanong eh. Okay. Pabigyan mo kay Basir, Libo pabigyan mo. ang pangalan ng Diyos. Libo-libo raw ang pangalan ng Diyos. At isa sa mga pangalan dyan ay ang pangalan ng Allah. Alam mo ba ang origin ng Allah? Noong pre-Islamic time, tsaka pre-Muhammad. Nagtatanong ako eh. Alam mo ba ang definition ng Allah? Alam mo ba daw ang... Teka, wag mo na ako nga ano ako nagtatanong eh. Sabi ko parot. Teka, hindi pa ako tapos eh. Bastos ka. Liliw. Ang bastos, tumatay sa plato. Brother, pare-pare kayong Muslim, bakit na kayo nag-ano? Ito, ang Allah. Alam nyo ba ang origin ng pala, ang definition yan? Noong pre-Islamic time, tsaka pre-Muhammad time? Okay, ganito. Papaliwanag natin. Makinig kayo para maliwanagan kayo. So ganito po yun. Tinatanong niya yung ang Allah subhanahu wa ta'ala, ano ba konsepto niyan? So ganito po si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, syempre meron munang bismillah, di ba? Sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin. Sinabi niya, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad siya lang nag-isa. Allahus samad. Si Allah ay walang pangangailangan. Eternal. Absolute. Ang lahat ng mga nilalang ay umakasalamat sa Kanya. Sinabi pa niya, lam yalid walang yulad. Siya ay hindi nagkaanak at hindi pinanganak. At sa Kanya ay walang makakatulad. Yun po si Allah. Yun
yun yung konsepto niya. O yung tinatanong niya doon, patungkol doon sa wala pang Islam noon na sa Arabia noon, ng mga Jahiliya pa. Meron siyang marami pang mga rebulto doon. 360 idols ang nakalagay doon sa Kaaba. So, nung panahon na yun, kilala nila si Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi nila yung sinasamba. Ang sinasamba nila yung mga rebulto nila na nandun doon. Napampaswerte. Kasi Allah, paano magkakaroon ng rebulto? Sinabi nga niya, lam yalid walam yulad. Walang yakul lang kupuan lahat. Walang nakakita po sa kanya, siya'y walang katulad. Paano magkakaroon ng rebulto? Wala pang nakakita kaya nga sinabi niya, siya'y nag-iisa. Kapag nagkaroon ng rebulto, may nakakita sa kanya, may katulad siya. Kaya nga siya nag-iisa, wala siyang katulad. Yun po si Allah subhanahu wa ta'ala. At si Allah, siya po yung lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Hindi lang just ng mga Another question kay Basir. Yang bang sinasabi mo si Allah, meron ba itong anak? Okay. Sinabi niya, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Si Allah hindi nagkaanak at hindi pinanganak. Yan po. Okay, wala. Ano pa? Wala na tanong? Magpapaliwanag na ako. Okay, magpapaliwanag na siya. Ikaw, katabi ka nga. Sige po, Mario. Kasi May moderator, hindi ka tumabi ka. Ikaw, paliwanag ka na, brother. Oras! Kasi wala kang respeto. Timer! Okay. Sige, meron po tayo. tingnan niyo ha. Maranaw ako, huwag mo kung ano-ano Hindi mo kilala. Brother, mas maganda pa dito ka kumuha. Hindi. Ayan, moderator. Kasi nandito po kasi ilaw Pasensya na po Kasi ang expectation ko, dahil pare-pareho kayo Muslim, magkakakosa kayo, magkakakilala. Parang ano rin pala, pares din pare kayo ng Christian. Okay. Hindi. Sige, wag. Sige na. Binanggit mo itong mas lalo ka. Tingnan nyo sabi ko, etong Quran na to, kagaya din ito ng Bible na ito yung man's construct, kundi ito ay inventory ng tao. At sinulat ito ng tao na hindi galing ito sa Diyos. O kahit na kanino mga pangalan ng Diyos, sa libo-libo ng Diyos, at isa rito sa pangalan ng Diyos ay ang Allah. Ang unang... Sandali. Kasi wala Paano makapagtanong yun Wala Antayin lang po natin. Ang expectation natin, pagka tayo Kasi nagpapaliwanag, hindi maganda kapag may nagsasalita. Hindi ko nakasalanan yun. Ang Pero representative nyo, hintay mo na natin siya kasi mawawala sa pag wala siya para sa magtanong kapag ready kayo pagka kausap Okay, na. bro, sige na. Okay na, simulan mo ulit. Sige, narinig naman Okay. Hindi, tungkol dito sa atom, binanggit mo. Sabi ko kanila na ang Quran, kahit na anong religious book, ito ay hindi galing sa Diyos. Kahit nakaunang-una, atheist kami, hindi naman kami naniniwala sa Diyos para makipag-communicate sa tao. Kalokohan yan. Na magbibigay ng sa manunulat, na bibigyan ng inspiration para isulat yung mga sacred religious na ganyan, lalong-lalo na ang Quran. Binanggit nito ng kausap ko kanina ang atom. 570 pinanganak si Muhammad AD. Samantalang ang salitang atom, panahon pa ng 400 years before Christ, BC. Kung naintindihan nyo ang AD tsaka BC, na-coin na ito ni Democritus. Ang sabi ni Democritus, yung atom, sa kanya nagsimula ang salitang atom, na ito ay ang katabol. Pero sa modern times, na ang atom pala ay katabol. Sa makatwid, mali ang talata, ang sura ng Quran na nakalista na ito, yung nailagay dyan ng atom, na unang-una, hindi na malinaw na salitang atom yan, kundi mali anong ganyan. Walang literal. Unang-una, bukod kay Democritus, noong 400 BC, may nauna pa rito. Kasi ang kalendaryo, magmumula sa mataas, BC, pagkatapos maghinto sa point, tapos 80 na yan. Pataas naman ang kalendaryo ngayon. Si Lysippus, 440 years before Christ. Yang sinasabing basic unit ng materya. Ngayon, sa makatwid, ito ay interpretasyon ng tigapagsalita ng mga Muslim na atom, nandito na sa Quran, na ito ay
naunahan pa nila sa modern man tsaka sa ngayon ang pagpapaliwanag sa basic unit ng matter. Interpretasyon lang nila para ma-justify nila ang kanilang doktrina, ang kanilang dahil nakapaloob sila sa relihiyon ng Islam, kailangan nila ipagtanggol kung ano ang nakalagay. Pero palpak kung sa modern time na ngayon, binanggit na naman ni pare, ang kausap ko ang Big Bang. Bro, Malayo Atom, hindi pwedeng ihalin tulad para ma-justified lang ang mga sura sa Quran. Yan Big Bang. Ibig mo bang sabihin, yung writer ng Quran, granting, itong Hakim Muhammad, granting, na ang salita ng Diyos ni Allah ipinasa kay Muhammad, na ayon naman sa inyo, hindi nyo i-deny na si Muhammad ay isang illiterate, no read, no write. Nung panahon nun, pagkatapos nakulong sa kuweba, nung lumabas, enlightened na. Kasi nga, ang salita ng anghel na si Angel Gabriel ay galing sa Diyos, ipinasa sa anghel, ibinigay kay Muhammad na isang, sabi nyo naman, ito ay isang illiterate. bro, Ang revelation, nangawit na ako. ang revelation, Alin? kung Alin? ito para masabi natin na ito ay genuine, pagka ito ay nireveal sa isang tao, kay Muhammad, pero pag ito ay kinuwento na ni Muhammad sa ibang tao, that is hearsay. Sa makatwid, Bashir, may nangawit karapatan na ako. tayo, yung ganyang kwento ni Muhammad na ang salita ng Diyos, ni Allah, ibinigay sa kanya, Nangawit ako. pag ito ay kinuwento na at isinulat ng kanyang mga kalipa, kanyang Bro, mga sumulat ng Quran, nangawit na ako. that is hearsay. Merong karapatan na masabi na ang sumulat ng Quran ay base Ingat ka lang lang, baka may sa mapindot ka. ikinwento niya. Sensitive. Kasi third person yan Sa madalit salita, ang hearsay sa Tagalog ay chismis. Halimbawa, para ito ay hindi chismis, hindi ang lobo. Para ito genuine, na talagang nag-ascend sa heaven, kailangan lahat marami sasaksi. Wala ng third person. Nakakita lahat. Pero, maniniwala ka ba kung ito kay si Muhammad ikinwento sa kanyang kalipa o kaya sa kanyang mga kanang kamay na sumulat ng Bible, ng Quran, na siya illiterate naman? Madilim ka engineer Di makita Ibig mong sabihin, totoo na ito? Hearsay na lumalabas ito Sa makatwid, pagdating dito sa kwento ni Muhammad, sa pagsusulat, dito sa Bible na to, na kami naman, hindi naman kami naniniwala na ito ay galing sa Diyos, o kaya kahit na anong pangalan pa niyan, kung ana ito, dahil ang Quran, o kaya yung mga kaya ng Bible, ito ay man-made invento lang ng tao. Big Bang, ibig mo bang sabihin, Kailan niya patibayan mo talaga mamayang ang Big Bang, parehas ba ng konsepto na sumulat ng Quran? Malayo Tingnan mo ang history ng Big Bang. Ayan. Kasi banggit ka ng banggit sa science. Ang Big Bang, ang nag-coin dito, si Lemaitre. Dahil ito ay Francis Lemaitre, 1927 ito. Kasi sa Vatican, mayroong science department dito na inano to si Lemaitre. Magpaliwanag ka kung paano nagkaroon ng creation ng universe. Sinabi ni Lemaitre na ganyan, siya ang nag-coin ng Big Bang. Na point of singularity na isang point in the sky which has no length and width and height, nagkaroon ng explosion, expansion, tapos nag-contract, nagkaroon ng universe. Ibig mo bang sabihin, nandiyan na sa Quran yan, yung modernong paniniwala at pagpapaliwanag sa creation ng universe, nandiyan na ba sa Quran, samantalang ang Quran, kagaya din ng Bible, ito ay sinulat lamang nung panahon na yan ng mga pastol, ng mga kambing at tupa. At ito ay panahon ng kamangmangan. Maganda yan mamaya, papaliwanag ko. Maganda talaga si Kariko, magaling. Gumagaling ka talaga, Karito. Sinong maniniwala dyan?
unang-una, as an atheist, yung ganyan mga kwento, mga haka-haka yan, walang base yan. Suklay. Suklay. Si Bombay. Bigyan natin ng si Bombay. Sige, tuloy. Papogi tayo. Papogay mo na. Yan. Pang YouTube yan eh. Pang international to. Cut muna, sige. Makakarating kayo sa Saudi Arabia. Sige. Okay na, ganun lang. Winnie mo na. Pwede ka na magtanong. Tanong ka ba, sir? Bro, Baser. Tapos na daw. Okay, tapos. Wala na. Tatlong minuto kaya lang. Pinag-wave niya na eh. Nilibat ko lang yung argumento mo. Okay, talagang Paganday ng tanong doon sa walang Diyos. Ito mga sinabi niya. Sinabi niya, yung Quran, hearsay daw, may third person. O pwede bang hanapin mo dito sa Quran namin, yung sinasabi mong third person na nagsasalita, pwede? Hanapin mo daw sa Quran. Paghanap lang. Kaya ba pagpatunayan sa pamamagitan ng Quran na hearsay? Meron ba kasi sinabi mo eh? Hindi ako Muslim. Hindi! May binanggit ka kanina eh. Tinatanong mo ako? Tinatanong ko. Pag sabihin mo, huwag mo akong turuan sa isasagot. Ganito. Nagtatanong ako sa'yo, meron bang mababasa Yan, ng third tanong na, person tanong na na. nakakaya sa Quran? Hearsay. Meron wala? Ano? Sasagot ako. Meron wala? Sandali, ano sagot mo? Sasagot ako eh. Meron wala? Sandali, ano sagot niya? Ano sagot mo? Meron wala? Walang person. Nagtatanong tayo eh. Sasagot mo muna. Okay nga, ano sagot ka? Meron wala? Sandali, ano sagot mo bro? Sasagot ako. Sasagot Ako, Sige, sagot. Sagot. hindi naman Muslim. Yan. Hindi nga kasi. Sabi siya kanina, siyempre tatanungin natin eh. So, yun ang sagot niya. Wala ka nang magagawa kung yun ang sagot niya. Ayan. Hindi daw siya. Siyempre, ganito yan. Panibawang tanong na. Nagtatanong tayo, gusto natin patunayan. Kasi sinabi niya yun. Hindi nga niya mapatunayan dahil hindi ka daw wala. Muslim. Yun ang sagot Hindi nga kasi nabanggit niya eh. Ibig sabihin, meron ka rito. Kaya ako nag-argue dahil sa sinabi mo. Ngayon, kung Wala naman ako sinabi. kinapapalooban ng Quran. Wala akong sinabi na merong third party rito na third Kaya person lang na ako, nakalagay rito. kaya ako nagpaliwanag ayon lang sa iyong mga argumento. Ngayon, kung mga sura por sura, Hindi nga tinatanong nga kita kasi may question ako doon. Binanggit mo eh, dininan mo pa nga eh. Sabi mo, yung Quran, merong mga nagsasabi lang dyan. Third person yan. O gusto ko tanongin sa iyo, meron ka bang nababasa sa Quran na merong sa history hearsay? books, Ha? sa internet. sa history daw. Hindi, sa Quran tayo eh. Pero lang tinatanong ko sa iyo eh. Kala ko ba ang pagtanong, eto kahit na ano yung sagot ko, bahala ka na sa iyong Ganito yan. Ganito yan. Nagtatanong tayo para pagulaanan niya. kakaon sa ano mo. Pangalawang tanong. Another question. Another question. Patunayan mo na. Okay. Kasi ang argumento mo, nagsalita ako kanina. Ganito yan. Pagkama sa pagka-person information from Allah to Muhammad, okay yan. Pero pag ito ay kinuwento na, isinulat na, that is hearsay. Third person na yan. Okay. Ano pa? In any court of law, ang hearsay, ito ay pinaka-mahinang Okay na. Okay na, kaya nga may tanong na ako eh. Pangalawang tanong. Sinabi mo niya, hearsay daw ang Quran. So, para mapatunayan natin, mayroon bang nakalagay sa Quran dito na third person na nagsasalita? Meron wala? Sagot lang. Binasa ko, Tinatanong kita, meron wala? pag binasa ko, ang Basahin mo history, eh. Kasi na may Quran nga tayo. Basahin natin Quran. ay, pambihira pala ako. Alam mo na ako, hindi ako well-versed sa sura Hindi siya dyan. pwede sumasagot sa Quran. Huwag mo pagkahon dyan. Unang-una, alam mo na ako Muslim. Ganito yan. Kasi bininan niya kanina eh. Ang sinasabi ko, yung pagka inireveal ni Muhammad, ng Allah kay Muhammad, Iba yung pag ito ay kinuwento eh. na sa third person, that is hearsay. Sa makatwid, yung pagkakasulat ng Quran, ito ay nanggaling sa chismis. Kaya nga tinatanong kita eh. Nasaan dito nakasulat na merong third party? Ako sa lang na yun. Meron wala? History nga daw siya. Nandun daw sa history. Hindi gusto kong sabihin niya kung meron wala. Hindi nga niya pwede sabihin. Sagutin Sige, wala siya nakuha. Okay, ganito. Pangalawang tanong. Another question. Huwag mo akong Kasi pag ganito ng ganito, wala tayong tatanong kasi hindi na sasagutin eh. Paliwanag mo na lang mamaya. Okay, ganito ha. Another question. Ang sabi mo, ang Quran ay sinulat ng mga nagpapastol, nagbabantaw ng tupa. Sino yung pangalan mo? Sino yung sa pagkakaalam mo yung nagsulat ng Quran? Sige, pakisagot mo ka. general term. Nakagaya din ng Bible, kaya naisulat yan, sumulat nung panahon ng kamangmangan, ito ay mga
writer ng mga pastol ng tupa, camel at kambing. Hindi nga, tinatanong nga kita eh. Sinong pangalan yung nagsulat? Kasi meron pa naman nagtatanong eh. Sino yun? Quran? Sino yan? Hindi ako naniniwala na si Muhammad ang sumulat kasi nga Hindi, sumagot ka lang doon sa tanong. sumasagot ako, tinuturuan mo pa ang sagot ko eh. Bahala ka na, ipunin mo na lang, i-rebat mo Sige, pa. wala sagot. Wala sa sagot. Wala sagot. Paliwanag ka. Ito, kasi si brother nagsabi na ito ay sinulat ng mga nag-aalaga ng tupa. Ngayon, hindi naman niya mapangalanan kung sino yun. Hindi niya nasagot. Anong tanong naman? Alam mo, wala Kung tayo. sasabihin nyo, si Muhammad, unang-una, illiterate ka. Dapat kasi hindi ka magsasabi na tupa. Oo, Pero kasi sabi na ilasanin mo. Ay, ituwid nyo mamaya. Okay, wala lang tatanong sa Itutuwid mo na lang mamaya, bro. Wala lang mamaya. Okay, ito, wala lang. Panauna ka mga ang mga karamesa sa katawan ay illiterate. Mamang. Birang lang naman Okay. So, ganito. Mamaya, tumaba pa. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nakita ninyo kung gaano yung mga sinasabi niya. Nung nagsasalita siya, matindi yung ano niya, talagang dinidinan niya. Nung tatanungin na siya, wala siyang masagot. Hindi. ba o nagpapaliwanag? Wala na. Kasi hindi ka naman sumasagot sa tanong. Paliwanag na siya. Paliwanag na. Wala ka naman sagot sa katanungan eh. Teka muna, ang gusto mo pang isagot kasi parang music kasi yung pandulo. Paliwanag ko siya mamaya. Natural, kaya ako sumasagot para kontra sa iyong argumento. Napapaliwanag ko Oras siya. ka na. Namin yung oras niya. Mamaya ka na. Napapaliwanag ko Okay, siya. ganito lang. I'm words into my mouth eh. Okay. Ganito. Ganito ha. Oras na. So, kayo na po ang balang umitindiran. Ganito ha. So, ganito bro. So, ganito po yun. Yung mga sinabi niya, nangangulugan lang na puro kasinungalingan lang. Siya yung nagsasabi ng kachismis. Kasi bakit pag tinanong dapat natin, may batayan siya eh. Eh tayo, pag tinanong tayo, may Quran eh. Nandito, yung batayan natin. Kasi bakit? Ito yung batayan ng mga Muslim. Magtanong tayo patungkol rito. Isasagot namin ng Quran din. Diba? Kasi dito, nagsasabi tayo ng katotohanan, hindi chismis. Kasi kung chismis yung Quran, paano makikita rito, paano sinabi nga ng Allah, magdala kayo ng isang bagay na may buhay, na hindi nilikha sa pamamagitan ng tubig, ito yung hamon eh. 1,400 years na, mayroon bang nakalagay sa Biblia? Wala. Kahit anong kasulatan, bukod kangi lamang sa Quran, ito yung hamon eh. Paano, sinabi niya rin kanina, dininan niya oh, si Muhammad daw ang nagsulat nito, sallallahu alaihi wasallam. Hindi nga marunong magsulat magbasa eh. Paano ba susulat niya to? Ito sinabi ko ba? Sinabi mo yun. Illiterate ka, paano Eto nga, nakasulat dito. Oh. Gusto ko nga itanong sa'yo eh. Hindi ka naman sumasagot sa tanong. Diba? Eh Sige. paano tayo Tuloy. magkakaroon ng magandang debate niya? Hindi ka Tuloy. sumasagot sa tanong. Diba? Eh nagsasalita ka. Oh, ngayon, pagkatapos ko, talungin mo ako, sasagutin kita. May katibayan. Diba? O ngayon, nakikita nyo na kung sino yung sinungaling. Eh kanina, lakas ng loob niya magsalita rito, walang Diyos eh. O, paano? Diba? Eh kailangan, patunayan natin, pag nagsalita tayo, may batayan tayo. Hindi natin sinasabi ng walang batayan. Kaya kami mga Muslim po, hindi po kami nagsasalita ng walang batayan, hindi po chismis ito. Dahil nakalagay po sa Quran yan, ang liwa-liwanag eh. So dapat, pag tinanong, kailangan sasagot. O diba? Big Bang, recipe. So yun. Yun po mga kanabayan namin. Yung Quran ito talaga yung kiniklaim na unang-una, sinabi niyo, Dalikal kitabu la rayba fi. Itong Quran na to ay nagmula kay Allah sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ito ay walang pag-aalinlangan na nagmula sa Kanya. La rayba fi. Walang pag-aalinlangan na nagmula sa Kanya. Inangkin niya. Sa Biblia ba may nakalagay nito? Sa mga Kristyano, pasensya na kayo. Wala pong nakalagay, maliban lamang dito sa Quran. Bro, ikaw naman bro.
Inangkin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanya galing ito. At sinabi niya kung anong relihiyon meron dito. Sinabi niya, Inna dina indallahi Islam. Katotohanan ang relihiyon na galing kay Allah, wala kay Allah, walang iba kundi ang Islam. So inangkin niya. Kaya nalilito kayo dahil Biblia ang pinag-aaralan nyo. Pero pag Quran ang pag-aaralan nyo, Okay lang bro, okay lang. nakalagay po dito, nakalagay po rito yung relihiyon, yung pangalan ng Diyos, nakalagay. Inangkin ng Allah kung ano relihiyon niya, nagpakilala siya, pinakilala niya yung mga propeta, nandito dito. So para hindi kayo maligaw, buksan niyo yung isipan niyo, pag-aralan niyo yung Quran. Dahil 3 beses kayong tinawag nito. Ya ayuhan nas, sabi Ya ayuhan nas, Ta'budu rabbakum. Ta'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. So yun po yun. Ito yung tawag. Ibig sabihin, buksan natin ang isipan natin dito, nakalagay po sa Quran yan. Inaanyayaan po kayo. Hindi naman nakikipaglaban sa inyo yung Quran eh. Hindi naman kayo kinakalaban nito. Kaya kami nandito para ipaliwanag din sa iyo ang Islam. Hindi ibig sabihin na mag-Muslim kayo, iparating lang po sa inyo. Hindi namin kailangan ng kaanit eh. Kasi bakit? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na hindi ka mag-Muslim, kahit hindi ka sumamba sa Kanya, mananatili siya eh. Kasi bakit siya yung Panginoon na lumikha sa atin? Kaya bakit tayo nandito? Sinabi rin ng Allah eh. Wa makalaktal jinna wal insan illa liya'budun. Sinabi niya, hindi ko nilikha yung mga jin, mga